Maruya, banana Q. Mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Esperanza Medina Miranda. Narito po sa inyo at para ibahagi ang karanasan ko. Pero yung about sa Panginoon, yun nga. Tapos, ang ano lang, dapat pala, ngayon po ako ay hiwalay, 12 taon na. 4 ang anak ko. Yung sa unang relasyon ko, nasa Imus po yung nakatira. Yung 3 pong nandito sa akin, yung 2, may asawa na yung malalaki. Bunso na lang po ang kasama ko sa bahay. Napakahirap. Ikaw ang nanay at tatay. Bali po noon, nung hindi ko pa masyadong talagang ibinibigay sa Panginoon ang buhay ko, pag ako po ay mayroong pasanin o pagsubok sa buhay, nagkukulong lang ako. Lagi akong iyak ng iyak. Para bang, kumbaga, iniisip ko wala nang solusyon ang problema ko. Pero mula po nang tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, sa Kanya ko pinagkaloob lahat kung ano man ang nangyari sa buhay ko na siya na ang gumabay sa akin. Marami po akong kasiyahang nararamdaman na kahit mabibigat ang problema ko, pagsubok, nakakaya ko. Mag-isa ko lang pong itinaguyod ang mga anak ko. Napag-aral ko naman po sila. Kahit hanggang ngayon po, marami pa rin pagsubok. Hindi naman nawawala sa buhay natin yan. Pero kaya, masaya pa rin naman ako. Yung ngayon nga, yung mga pag-iyak ko, dala po ng kasiyahan niya. Nagpapasalamat ko sa Panginoon. Pero dati po nung kasi, hindi ako masyado talagang laging na-attend ng Sunday service. Ngayon hanggang sa si Ate Ed na Mascardio, Nagluano, yan po, kalugar namin sa Santiago. Siya ang nag-encourage sa akin umattend hanggang sa maraming mga kapatid na ang pag minsan kasi hindi ka nga nakaka-attend, parang nire-remind nila sa iyo na kung ano man pagsubok mo, lagi mong idulog sa Panginoon. Kaya yun, lagi na po akong umaattend ng sa simbahan sa JCKL. Hanggang sa ngayon, bilang born again, nakikita ko na matatag na ako. Kahit maraming pagsubok. Papalipat na sila. Pero kahit na ba, isa kapitbahay sila dito. Noon po ako hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nakikipag-away ako. Kumbaga, sabihin na nga natin yung karamihan ng pangit na ugali sa mundong ginagalawan natin ay naa-adapt mo. Pero mula po nang nakilala ko ang Panginoon, lagi mong iisipin ayaw ng Panginoon ng ganyang ugali, yung makikipag-away ka. Hahabaan mo, pasensya mo talaga. At nakakaya mong habaan pasensya mo. Minsan nga sa mga paninda ko, minsan pagtitinda mo, meron talagang hindi mo maiwasan, merong nanluloko sa iyo na hindi ka babayaran. Kahit po hindi naman nila binabayaran, salamat sa Panginoon, 3 beses pa rin naman ako nakakain sa isang araw at hindi niya kami pinababayaan. Hanggang ngayon naman, single parent pa rin ako. Pero nakikita ko sa buhay ko na ang hindi pagpapabaya sa akin ng Panginoon. Sa mga kaibigan, suporta ng mga kaibigan, kahit man ang mga anak ko, minsan sabihin natin hindi nila ako masyadong napapansin. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil alam ko na ang Panginoon ay naandyan at ginagabayan sila. Dahil darating din ang panahon, magtiyaga ka lang maghintay. Ang Panginoon ang kikilos sa buhay ng mga anak mo at sa akin. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. May time, siyempre, naiyak ka. Pero hindi na nga ako tulad ng dati na parang lugmok ba. Minsan, hindi natin maiwasan na ang doubt mo, hindi naman sa Panginoon doubt mo sa sarili mo na, kaya ko ba to? Pero, dumarating din ang araw na, kinabukasan, naisip mo, kaya mo Kasi, nalampasan mo, ang dami ko ng pinagdaanan. Andyan ko na talagang
bugbog sarado ako sa asawa. Ang mga anak ko, kung sa kalsada kami nauwi, 10 oras ng gabi, madaling araw. Alam niyo, sa totoo lang, pag yan ang nababalik lang yung nakaraan, napapayak ako. Kasi talaga yung hirap na dinatnas ko na black eye ang mata ko, dumudugutay nga ng anak ko, tapos pasapasahita ako, lack of financial. Yung pagka naiisip ko yun, na ngayon eto pa rin ako nakatayo dahil yan sa tulong ng Panginoon. Hindi mo iisipin yung mga negative. Laging bumabalik sa isip mo ang positive. Dumarating ang time, nagda-doubt ka. Pero, kinabukasan, or maya-maya, naisip ko, kaya ko. Hindi, kasi ang Panginoon hindi naman niya ako pinababayaan. Nararamdaman ko. May bigla siyang answer prayer sa'yo. Wag lang mainit. Basta maniwala lang tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang puso at buhay at isip natin sa Kanya. Lagi tayo mag-focus na ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa atin. Hindi ko sa mga nawawala ng pag-asa. Isa po akong buhay na patotoo na sa haba yata ng mga naranasan kong paghihirap. Hindi naman lahat puro hirap Basta naniwala ka sa Panginoon. Tayo lang kasi minsan na tao, iniisip natin na pinababayaan tayo ng Panginoon. Kagaya nga ho ng sinasabi na yung sa Josue 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Narito po ako sa inyo, ini-encourage ko na ang Panginoon ay buhay, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ibigay lang natin ang buong buhay natin sa Kanya, ipagkatiwala natin. Lahat ng mga pagsubok na dumarating, kaya natin. Dahil kung ako nga ho, nakaya ko, lalo po kayo, kahit anong bigat ang dumaan sa buhay natin, nasa tabi natin ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. To God be the glory. Kailan pa man mananatili, kailan pa man mananatili, kailan pa man.